Ayun ko na rin nahihirapan ako dahil pagod na din ako sa mga kahit hanggang ngayon. Tanggap ko na pero nasa process pa ako na masakit. Kasi sa dami ng pasyente ko na nahawakan ko, siya po yung pinaka-close ko. Siya po yung may malasakit. Hindi ko po expected na matutulungan niya ako matutulungan niya ako na kahit wala na siya. Dahil ang lagi niya sinasabi sa akin, huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kapwa. Maging humble ka lang. Darating ang araw na aanihin mo ang lahat ng pinagsikapan mo. Matatapos at matatapos yung pangarap mo. So yun po, sobrang pasasalamat ko sa Diyos kasi sa panahon na nabaon din kami sa utang. May time na lalapit kami para mangutang. Pero, ayun po, nakasurvive kahit minsan kapos. Wala talagang imposible kay Lord. Kasi kahit sa trabaho ako, araw-araw akong yung parang nagpe-praise and worship, wala akong pakialam kahit malakas yung music ko. Talagang mararamdaman mo yung Holy Spirit. Sabi niya sa akin, ano yung music? Ikaw ba yung kumanta? Sabi ko, hindi, nagpapamusic lang ako. Sabi niya, maganda yan. Sabi niya sa akin, kasi katoliko siya. Sabi niya, maganda yan. Talagang pagpalain ka ng Panginoon. Sabi niya sa akin, sana makarating ako sa bahay mo bago man ako mawala. Tatapusin ko yung bahay mo. Tugat pinaglara yung bahay ko ngayon ko tinatapos. Ang dahil ko sa kanya. Talagang walang posible kayo. Wala lang po, maging humble. Huwag po tayong magmata ng kapwa kung anong meron tayo. Huwag natin masyadong huwag natin gawing Diyos kasi lahat po yun ay hirap. Kung anong meron sa lupa, hindi natin madadala yun. Yun din pong isang aral na tutunan ko sa pasyente ko na yun. Magtanim ng kabutihan, huwag ka magtanim ng pera or kahit ano man. Oo, kailangan natin ng pera pero yun po yung nakagyan sa kapo. Huwag tayo madamot. Lahat naman tayo nangangailangan pero naging mapagkumbaba tayo. Yun po. Sobrang nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa kung ano man sa ilang taon po na tumigil ako sa pag-abroad. Hindi ko alam sa mga panahon na ito kung saan ako dadalhin ni Lord. Sabi nga niya, huwag ka nang umalis. Sabi ko, hindi ako makapagpangako kasi ako magka-college na. Sabi niya sa akin, patapusin mo yung anak mo. Makakapatapos yan. Yun po, pinapalaking pasasalamat ko kay Lord. Sobrang laking blessings po para sa pamilya namin ngayon sa biyanan ko. Kahit wala ako sa bahay, habang nagpapagawa, stress pa din ako. Kasi yung stress ko po, yung puyat ko hanggang hospital, hanggang ngayon hindi pa rin talaga ako nakaka-recover dahil sunod-sunod na dapat ko magpapahinga muna ako ng ilang buwan pero hindi pa po dahil kailangan pa po samahan yung malugang ng pasyente ko. So, yun lang po. Maraming salamat. Walang imposible kay Lord. Maging mabuti po tayo sa kapwa. Ayun po, to God be the glory. Hinay nga na Jesus love po. So, tawagin naman po natin si Brother Jomar Navarawan. Ito fresh from Europe. Fresh from Europe. Yes. Salamat. Uwi na. Magandang araw po sa lahat. Amen. Pinapasalamatan ko ang ating buhay ng Diyos sa ginawala sa ating buhay na ginawala sa atin. Una, bago ako makalis sa ibang bansa, marami akong hirap na dinanas ng aking pamilya. Ako
kami sa budget. Ang asawa mo may sakit. Tapos yung aking anak ay meron ASD. Kaya ganun na lang ang hirap kami sa pinansyal noon. Pero gumawa ako ng paraan. Lumapit ako sa ating Panginoon Jesus na tayo kami ay tulungan sa pinaranas ng paghihirap. Pero hindi ako binigaw ng Panginoon. Amen. Dahil ang aking faith sa Kanya ay hindi lang malaki, kundi sobrang laki. Sobrang Amen. laki talaga ang faith sa Kanya. Tapos, nag-effort ako sa Kanya.